Ano ba mga sinasabi mo, Hogs? Ha? Marami ko sinasabi kanina eh. Hindi, Oo. bawal na eh. Bawal na, bawal. Oh. Tayo na lang yun. Tayo na lang yun. Tayo na lang. Ano bang tingin mo doon sa nangyaring impeachment sa Justice Committee? Puro drama. Ayan, puro drama. Bakit naman? Kasi doon din naman uwi yan eh. Oo. Di ba? Diba? Pareho lang naman yung sinampang kaso eh. So tingin mo ay mas sigurado ngayon? Hindi na Oo naman. hindi na mate-technicality ng Supreme Court. Oo, ha? swak na. Oo. So, teka, ano yung sa NUP? Anong sabi ng NUP ni Secgen Reginald Velasco na teka, hindi kami pipirma dyan? Hindi, sabi lang naman nila, nag-hesitate silang pumirma kung walang bagong evidence. Ba't nagkakabagong evidence? Diba? Hindi pa naman Dahil hindi pa naman parang tinitigil sinasabi yung luma. nila, yung na-file ng mga articles of impeachment, halos katulad lang nung Last year. Oo. Pero wala doon yung Madriaga eh. Tapos Oo, wala. meron doon bahagi na clause tungkol sa bank account. Salin. Diba? Yun. Oo. Yun yung medyo baka hindi nila nakita. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung Ngayon, ang ibig sabihin niya, kung may nakalagay na salin, may nakalagay na bank accounts. Kung may nakalagay na bank accounts, may nakalagay na AMLA na Oo. dapat pabuksan yan. At diba? saka, ang pinafile ni... Posibleng bagong evidence yun. Ang pinafile ni BP, 88 million lang daw ang salin niya. So, kung meron siyang pera sa bangko ng mahigit 88 million, sabit na. Sabit. Parang si Corona. Oo. Oo. Pero ngayon ba hindi pa sila sabit? Dahil ang salin niya 88, si Digong, ilan ba? 35? 35, 35. di ba? 37. Magkano sahod ni Kaufman? 150. Oo, di ba? Doon pa lang eh. Aman. Aman. Oo. Aman. Hindi naman, baka mamaya pinapasa load lang nila yun. Oo, di ba? Baka naman may Baka promissory note. Saka na tayo yung pera pag nanalo na. Medyo malaki-laki yun. Oo. Mga 6 to 8 years ang trial na yan. Itong 11 months, magkano nang kinita ni Kaufman? Ilang billion? 1.6 billion. Di ba? Ano yun? Peso. Oo. Ibig sabihin, in 8 years, times 10. Two. 8 months pa lang yun eh. So, 2 times sa So mga 2 billion yan, times 8. 16. Oo. 16 billion. Saan kukunin ni Digong yan? So hindi mo na kinakailangan ipanalo yung kliyente mo. Oo. Dahil kahit manalo-matalo, meron kang 16 billion. 16 billion. Di ba? Happy ka na. Nagkamali tayo ng pinasukan trabaho Mogs. Dapat nag-abogado na lang tayo Pero sabi ni Kaufman, Oo. si Tatay Diggs is extremely happy. Extremely Sa happy. kanyang performance. Ayun. Siyempre, kaya nga nagpe-perform si Kaufman para sa kanyang kliyente. Dapat nagpe-perform siya dun sa hukom, di ba? Yun ang magpapasya, hindi naman yung kliyente. No? Masaya rin naman yung mga DDS sa kanyang performance. Dahil para lang naman siyang vlogger. Di ba? Parang turon. Di ba? Parang vlogger lang eh. Inulit lang yung sinisisi yung media, katulad ng mga Pulitzer Prize awardee na yan, na ine-exaggerate lang itong killings. Sinisisi yung civil society. No? Lahat sinisi. Oo nga. At saka inulit yung Wala daw matagal lang ebidensya. sinasabi ng mga trolls. Hyperbole. Oo. Di ba? Oo. Bluster at exaggeration. Yes. Yan. Oo. Kaya, Kaso, yung... ang laki naman ng bayan sa vlogger na yun. Yan kasi yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Yun nga, pag sinabi mong imamasakar ko kayo, kung wala nangyari, pwede mo sabihin hyperbole. Oo. No? Kung hindi ikaw ang presidente, pwede mo sabihin hyperbole. Presidente ka eh. Tapos nangyari yung massacre. Ano ibig sabihin nun? Yun. Tsaka, Crimes against humanity. Tsaka yung bawat salita ni Digong, nung presidente siya, policy yan. Oo nga. Oo. Presidente ka eh. Baka lang hindi lang kayo marunong tumingin ng maigi doon sa konteksto ng sinasabi niya. Oo, baka nagbibiro lang. Sabi nga ni Panelo at saka ni Harry Roque, dapat na sana kay Presidente Duterte na Puro biro. At Puro biro. mahilig mag-exaggerate. At nananakot lamang. Ang problema, may nangyari na massacre. Kung wala sana, pwede mo sabihin hyperbole. Kasi ang dami namatay eh. Oo. Tapos anong sabi nila? Jurisdiction. Wala daw jurisdiction. Tapos na yun. Tapos na yun. Napagbotohan na yun Settled eh. na yun. Di ba? At malinaw yung sabi ni Attorney Butuan. Yung abogado ng mga... Butuyan, no? Yung abogado ng mga Families. biktima. Oo. Mga pamilya ng mga biktima. Mismo si Justice Secretary Remulla nagsabi, lahat ng ebidensya, erased. Erased. No? Scene of the crime report, no? Police report, autopsy report, no? Yung natira, yung mga report na namatay sa cardiac arrest pero may tama ng bala sa bungo. Hindi, pero alam mo, kasi nag-cover kami yan, di ba? Nung first 6 months ni Digong, 2016, di ba? Pakayabang ng polis. Ito kasi gusto nilang achievement, para yung bigay sa amin ng police report, progress report, parapin test, autopsy report. Kaya nung Reuters, ang dami nakakuha ng dokumento. Oo.
Yun yung ginamit nyo, kaya Yun ang kailangan ginamit ng police namin. surprise. Ito ngayon ang Noong April Oh. 2017, dinala ni Trillanes sa ICC. Anong nangyari? Nagsara yung gripo, wala nang binibigyan ng police report sa amin. Pati yung pamilya, nung batayan, hindi na binibigyan ng report. Mismo yung 7,000 na sabi ng mga PNP ay legitimate police operation. Walang report yun. Mismo yun, wala. Walang report. Oh. Mismo yung sinabi ng Malacanang noong 2017, yung report nila, yung performance report Oo. na 20,000 na yung napapatay. Pinagmamalaki pa nila. Walang report. Wala ring report Oo. yun, no? Pero yung nagkamali sila kasi nung 2016, nabigyan sila ng report. Oo. Nakakuha na ng mga media yun. Hindi lang Reuters, no? Oo. Pati local media nakakuha yun. Pinagmamalaki, di ba? Oo. Nagyayabang sila na ito achievement namin. Actually, ang tanong nga dyan, paano ako 100% sigurado ko na pupunta sa trial yan. Pupusta ko na yung aking karangalan dyan. Ang problema lang kung saan ko hahanapin yung aking karangalan. No? Pero ipupusta ko. Napupunta na yan ng official, formal na trial. Mako-confirm ang charges. Oo, mako-confirm yan. No? Ang tanong dyan, no, paano yung nag-implement ng Tokhang? Paano yung mga gumawa ng autopsy report na fake? Paano yung mga soko? Pati yung mga doktor. Paano yung mga barangay captain na nagbigay ng information sa mga titirahin? Di ba? Paano yung mga doktor na dinoktor yung mga medical certificate. Mga military. Anong gagawin sa mga yon? Kaya nga pinopropose ng simbahan at ng civil society magkaroon ng truth commission. Yan. Ako dami sabi dyan. Oo. Yun yung paano magkakaroon ng kwalang healing? Kung lahat yan, libo-libo, daan-daan na naging kasabwat sa pagpatay ng libo-libo, ay nandun lang sila, nagiinuman sa kanto. Di ba? So ano mangyayari sa mga yon? Wala, ganun talaga ang buhay. So walang healing yung ating bansa. Parang South Africa. Ano yan? Till the next time? Truth Commission. Till the next time na magkaroon ng Tokhang 2.0? Ay, malapit na yan. Oo. Sa 2028. Di ba? Oo. Ay, may bisita tayo. Uy, Oo. yun. Oo. May business rin tayo. Uy, nandun ako nung nakaraan to. Oo nga eh. Nung nakaraang safe house, ikaw ang wala. Inaantay ka namin eh. Oo. Nagturuan yung dalawa. Si Kamani, forma. Kaya, balikan ko kanina sa mukha bang mukhang may lalabas na, na bank accounts? Yung naririnig-rinig. Mukha bang lalabas mga ganun? Sinabi ko pa kanina? In-imply mo kanina. Wala nakapansin na isa sa mga articles of opinion doon sa complaint has to do with the SAL and yung kanilang mga assets. Yes, oo. So, Ano? ako ang deduction ko ay Guess. yes, Yes, may mga oo. bagong lalabas na hinihingi ng NUP na bagong ebidensya. Oo. Kaya nga nag-backpedal na yung NUP, di ba? Kanya-kanya na daw pagpapasya ng mga miyembro nila. Conscience vote na raw, di ba? Anong tawag doon? Backpedaling, di ba? What do you make of that? Strategy ba yun? Pakulo? Or talagang... Well, baka gusto lang naman nilang kausapin sila. Baka Ayun. wala kasing kumakausap sa kanila. Nagpapapresyo? Oo, merong utos tapos walang kumakausap. Ikalawa, para naman mag-set ng predicate na hindi naman ito yung impeachment lang last year. Merong bagong impeachment ngayon. At kailangan ng new evidence. Bago pa dulas. Oo. Ikaw naman, masyado ka naman cynical eh. Ako, sabi ko nga, new evidence eh. Hindi, may padulas. Kailangan. Oo, yan. Oo. Pero ikatlo, parang hindi naman ganun karami ang nagpapasya sa NUP. Isa lang. Isa lang. Okay, alam ko na yung sabihin. Alam mo, nung huling beses na bumisita dito si Congressman Erice. Oo. Ewan ko, bakit hindi naman siya pihikan sa mga, off the record. Off-cam kasi niya nakwento. Oo. Ang fearless forecast niya, NUP, which has Ronnie Puno there, a known political operator, ang tingin niya sa NUP is he won't be surprised kung pumosisyon ng NUP para kunin ng speakership. Well, last year pa nila pinaparamdam yan, di ba? Oo. Last year pa nila pinaparamdam. Pwede isa yun sa kanilang hinihingi. Kaya sila may nagpapakipot ngayon dito sa impeachment? Oo, pero hindi naman ganun karami ang kailangan kausapin dyan eh. Ilan ba member? Isa lang kinakausap dyan. Wala ko sinabing ganun. Sabi ko lang naman na. Ilan ba hindi member ganun ng karami. NUP? 40 pa siya 42 daw, sabi ni Marian. Pero solid yan, no? Oo. That's a 42 that's solid. May isang kumpas yan. Isang Pero siyempre, yung iba, papanoorin sila. Paano sila boboto? Si ano dyan eh. Ha? Si Barsaga. Dati. Wala na. Dati. Hindi nga tinanggap yung apology eh. Yun. Oo. Pero Kaya galitin mo na lahat. Oo. Pero ayun. Kaya nga inatras eh. Diba? Kaya may demanda tapos inatras. Oo. Biro mo si Barsaga hindi yan nagsasorry. Oo. Walang kahit sa presidente kung tumira yan hindi yan nagsasorry. Kahit dati sa dating speaker hindi yan nagsasorry. Isang beses lang yan. Umatras.
Oh, muntik pa lumuhod. Oo. Talagang Pero hindi about face. Pero hindi pinatawad. Oo, Oo. ganun ba talaga? Farmer eh. Farmer, tatanim. Tatanim. Oo. Eh, si Libiste, hindi pa nagsosorry. Ayun ang delikado. Alam ko, umalis na. Oo nga, wala ka lang marinig eh. Diba? Oo. Pero balik ko doon sa... Arguably, itong isang nagkukumpas ito, no? In some ways, you could say he's probably the most powerful right now. Outside of Wala the ko sinasabi. presidency. Wala ko sinasabi. Outside of the Baka yung mga presidency. nakikinig sa atin, hindi alam kung sino pag-uusapan niyo. Hulaan Bigyan mo na ng pangalan. Oo, mahirap. Parang mathematics tayo, man. Parang Baltimore eh. Kawawa No? naman yung He nakikinig who sa atin. cannot be named. Yan. Pero, wala ka daw sa Pero bulong eh. to, Ronald, what's the motivation? Kasi obviously it's not money. No, motivation sa Ha? dito sa impeachment? Hindi, itong tao na ito. Ha? Anong motivation ng tao nito? Hindi pera dahil mayaman eh. Oh. So anong motivation? Well, ang power naman kasi hindi naman kinakailangan quantitative eh. Mm. Di ba? Qualitative naman yan eh. It's about So- influence eh. No? Basta nakakita niya na sunod-sunod siya. Yun ang pinapakinggan siya. or may Hindi, syempre- malasakit sa bayan. May Siyempre, ganun. Wala yan. Siyempre may Wala. kung din yan. Ang tingin din niya ay ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Mhm. No? Meron din siyang term of reference. Kung ano yung hindi katulad nung halimbawa nung ideological formulation ni Manny Mogato Oo. na may ideology, di ba? Sagutin mo nga yung telepono mo. Oo. Pakikinig kami. Oo. Kaya, ito eh. Silipin mo, Bok. Tumatawag eh. Yung babae. Babae. Hindi, Christian yung pangalan eh. Ah. With an E, Christian. So, it's not money ang motivation nitong tao na to. Power. What is it? Power. Well, siyempre, Or power, pero para Power. saan yung power? Ibig sabihin, pag concern ka sa power, meron kang gustong paggamitan. Mhm. Di ba? At siyempre, gusto mong paggamitan yung concept mo ng gobyerno na nabatay sa iyong term of reference, yung dapat. Mhm. Dahil, halimbawa, ano ba ang ayaw ng mga negosyante? Gulo. Di ba? Paiba-iba, Ayaw nila ng paiba-iba. instability, di ba? Ayaw nila ng masyadong mahina ang mga institusyon ng gobyerno. Gusto nila may stability eh, di ba? So yan lang ang gusto nitong taong to. Oo, tingin ko yung kanyang pagkiling, no? Halimbawa, kung ayaw niya rito sa tao nito, tingin niya itong taong ito ay makakasama sa interest ng negosyo. Bad for business. Na pag sinabing negosyo equals gobyerno. O, No? tsaka, Oo, halimbawa, kami ni Manny, ang basihan namin ng governance ay ano ba yung makakabuti sa nakararami? Diba? Oh. hindi, tsaka siguro nangamba siya na pag ito naupong isa, baka mas dumami ang corruption. Ang hirap kasi pag unhinged ka eh. Diba? Yung hindi mo alam saan ka tatalon. Tapos yung masyado kang emotional. Yung hindi ka predictable. Mahalaga sa negosyo, predictability eh. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Kung papakulong mo ba si Manny o bibigyan mo ng award, di ba? Yung ganun ba? Kailangan malinaw anong parameters mo para may kaunting stability ang bansa. Pwede mag-away-away tayo, iba ideolohiya ko, iba ideolohiya mo. Pero kung anything goes, hindi gusto yan ng mga negosyante. Hindi ang gusto ng tao na yun. So gusto ng tao, Oo. may predictability. But the difference with lahat ng negosyante, ganyan mag-isip. Right? Predictability, stability. Pero unlike other businessmen, big businessmen, eto mukhang he is uniquely in a position to actually make things change. To affect, to influence things. More than any other businessman. Would you agree? Hindi ko naman sasabihin more than any other businessman dahil parang judgment call na yan eh. Oo. No? Sinasabi ko lang, Mukhang marami namang ganong negosyante. he is one of the most important Oo. businessmen sa bansa, if not the most important. If not the most Oo. important. So, ibig sabihin, with that role, gamitin mo yung influence mo. Diba? Para sa isang more stable political climate, a more stable governance climate. I remember maybe the first or maybe the last big businessman who famously or publicly had a strong interest in politics was Danding Cuangco, the late Danding Cuangco, di ba? Yes. He had Nationalist People's Coalition, which was as traditional political parties go, medyo disciplined, Tsaka solid. cohesive. Solid. Pero yan, matagal na niyang pinasa kay Ramon Ang. Yes, oo. Yung Oo. leadership Oo. nung kanyang political party at saka nung kanyang business Right. empire. Who other businessmen ang may ganun? Yung mga tipong may combination siya na may conglomerate siya, may Well, political si party Juan, siya. si Manny Villar. Pero marami siyang problema ngayon. Oo. Pinatawag sila ng SEC. So, Pina. Oo. Oo. Parang ano ba yun? Manipulation, something. Oo. Nung Pre Marcelo, Lopez. Mm. Pero yung mga Lopez, Si- Manny, walang political party.
Wala. Hindi, si ano, si Tsaka ang Vice President lang. Wala. Yung Vice President. nga pala. Si- Meron din pala. oo. Dati, si GMA, tsaka si Speaker Martin Romualdez. Lakas. Lakas NUCD, nasa hanggang ngayon, pinakamalaki pa rin. Kahit nabawasan na. Diba? Na dati nga pala ang Lopez family. Lopez, May media, may media. may May public kuryente. utilities, O yun. At Tsaka may saka- politiko. may politiko. Oh. So, ngayon, ano naiwan ngayon? Wala. Wala nang ABS eh. Meron pa naman money. No? Malakas yung Rockwell, ha? Oh. Tsaka may energy sila. Although I think binenta na rin nila yung energy nila. Hmm. Once upon a time, they yung, owned ano, everything. yung LNG? Wala na ba yan? Ano ba yun? Yung first First power, first power, whatever. Oh. So, pero parang hindi yan yung topic natin. Oh, ang pinag-uusapan nyo, hindi nyo pwede pangalanan eh. So yung mga tao na pinag-uusapan nila. Bigyan na nga natin yung pangalan. Wag. Wag. Manghula lang sila. Sa comment section, sabihin nyo kung sinong ano, Yan. hula nyo. Oo. Yan. Kaya makulay itong Hindi impeachment naman tayo na ito. madedemanda pag pinag-uusapan natin. Mahirap na eh. Pero balik tayo dun sa tanong ko kanina, Bok, yung ano, yung sabi mo nga dun sa, may bagong sumingit doon sa impeachment complaint na apparently may kinalaman doon sa assets. Tingin ko malalaman naman natin in the next few days dahil may mga tetestigo sa Justice Committee. At medyo limitado rin yung oras ng Justice Committee. Hindi naman indefinite yan eh. Ano lang, 60 days ata eh. Parang 3 session days. So meron nang may hawak sa narinig mo, meron nang may hawak ng accounts. Kasi I remember the last time we heard something that related to that. Nung Deputy Ombudsman pa na nasibak, sinibak ni Duterte. Nung pinag-uusapan yung Karandang. Oo. Mandang. Mukhang baka kung siya ngayon. Baka makita natin siya uli. Ayun. Kaya muna, Dati, si Ramil Madriaga, how credible? Well, the due diligence naman nila, parang lumalabas naman ang karamihan sa sinabi niya ay may basihan. Hindi ba to planted? Parang batay sa kanilang investigasyon at due diligence, hindi naman. Pero sino ba naman ako? Hindi naman ako privy dyan sa ganyang klaseng mga internal investigation at due diligence. kasi I remember dati, several years ago, si Bitoy ba yun? Bitoy? Bikoy. Pero Bitoy pala siya. labo naman nung kay Bikoy. Si Bitoy pala siya. Labo naman nung kay Bikoy. Michael Bion. Yung bank account, nakatattoo sa likod, di ba? Yung parang, ano ba yun? Kahit yung mga mafia movies, walang ganun eh. Sir, ano po yung account number niya? Teka, hindi naman sa likod ko. So, mukhang may hawak sila from AMLAC? Well, yung mga tetestigo na yan, no? Malamang ang kanilang ibibigay ay hindi pa ganun ka-official. Kaya kailangan yan gawing official ng mga bangko at saka ng AMLA. Diba? Hindi naman AMLA ang magkukan yan eh. Yung mga bangko ang maglalabas niyan. Ayun lang ang hihingi sa bangko para ilabas yan ay yung AMLA. At kahit na-withdraw na lahat ng pera dyan sa bank account na yan, may resibo yan, may record Transaction yan. records. At ang balita ko, maraming mga withdrawal na hindi lang kasing laki ng mga withdrawal ni Manny Mogato sa kanyang bank account. Yan. No? Medyo malalaki yata yung mga withdrawal. Baka yun ang lalabas in the next few days. Yan, kung mag-withdraw ko, ano lang, 500 pesos eh. Dami mo, nakaka-second printing ka na ng libro mo eh. Sabi, hanggang ngayon, wala pang libro eh. Hindi barya-barya yun ha? Di ba Ed? Hindi barya-barya yun ha? Ronald, anong nangyayari ngayon sa opposition? Ha? Nangyayari sa opposition? Well, may We're seeing a proseso. lot of parang kiskisan. May proseso na silang dinaanan. Pero syempre, yung proseso na yan, hindi naman yan perfecto. Meron pa rin yung mga kiskisan na nangyayari. Pero may proseso na. You think magkakaayusan yan? Given yung medyo seryoso yung mga kiskisan. Tingin ko, dahil yung choice diyan ay yung mga dynamics nyo at yung survival nyo. Di ba? Existential eh. Pare-pareho ko yung kakalusin eh. There will be hell to pay pag nanalo si Sara. Kaya at the end of the day, no, ano ba ang mas mahalaga? Yung inyong kiskisan o yung inyong survival? Political and physical. Pero alam mo, napansin ko sa social media, ang dami yan nagpupus kay Lenny. Di ba? May sa Mindanao, may sa Cavite, kung saan-saan, pati Ilocos. Well, siyempre, nakakuha naman siya ng 15-16 million votes noong 2022. Hindi naman yan pupunta sa mga Duterte. Di ba? So, meron ka ng parang base. Tapos, nawasak yung unit team. So, pwede kang kumutkot doon. Di ba? Bagamat humihina yung Marcos component ng unit team, pwede ka pa rin makakuha ron. Tapos, yung mga more or less independent, katulad ng mga tulpo, mukhang wala naman tatakbo. So, pwede ka rin makakutkot doon. So, kung si Lenny yan, or i-endorse ni Lenny si Risa or si Bam, medyo meron ka namang solid na hindi naman lilipat dun sa posibleng kalaban mo. Pero si Lenny ba talagang decided na hindi tatakbo?
Ay, hindi ko alam. Hindi naman ako privy dyan. No? Oo. Pero tingin ko ay lahat ay open-ended. So Ayun lang, ang usapin dito, pwedeng makonvince. ang usapin lang dito, kailan ba mapafinalize? Dahil sa ginawa ni Sara, malaki yung pressure ngayon sa Democratic opposition na agahan ng pagpapasya. Dati Parang- kasi usual Last minute strategy na, dyan, last oo. minute di ba? Parang Tingin ko Duterte yung strategy na yan hindi na uubra ngayon. No? Dati kasi parang Keeping in suspense. kabayong kapos. Di ba? Yung mga nauunang kabayo, sila yung nahuhuli. Napapagod. Ako baka chiclet. Sa Alala ko sobrang si- taga, nawawalan na lasa. Si Rafi just announced kay Tagamo sa Bato hindi siya tatakbo for a higher office. So, kinaklaro niya. Is he trying to declare early na hindi siya tatakbo? Kasi may timing din ata yan, ano? Para in a way tulungan na yung mga pwede pang tumakbo. Yes, exactly. Is that deliberate and calculated on the part of Senator Rafi? Yes. Do you think so? Yes. No? Pero, hindi sarado si Erwin na tumakbo para higher position. So is he declaring early that I'm not running, hoping that it's going to move, the attention will move to his brother? Posible. Dahil nga, yung brother niya, kahit matalo o manalo, Senador pa rin. senador pa rin. Nothing to lose. Oh, si Ika nga. Rafi, All to gain, nothing to lose. yes. So, tingin ko, isa yun sa mga variables dito sa pagsalita ni Rafi na 100% Too early. tatakbo. It's Pero also actually, too sinabi na yan a year ago pa eh. Yeah, pero in a press conference, very categorical, itaga mo sa bato. Mm. Parang kung magiging malikot ang utak mo, parang may tinutulungan siya. Oh. It could be his brother. Yeah, at saka ang linaw naman sa mga tulpo, nasa administrasyon sila ngayon. Ngayon, Oo. bakit mo nasabi na malinaw naman? Once upon a time, yung mga Tulfos, during the time of Duterte, they were identified with the Dutertes. Not now. The sister was appointed tourism secretary. Yes. They have shared roots in Davao City. Bisaya rin sila and all that. Si Mon was appointed envoy. Yeah, envoy. special Oh, envoy. special envoy. Pero ngayon kasi, nagpapasya na ngayon, or at least ang prominent ngayon, yung magkapatid. Yung si Erwin at saka si Rafi. At malinaw, si Erwin at saka si Rafi, sa lahat ng statements nila, administrasyon sila. Ang statement nga nila, you don't fight City Hall. Yun. Yan ang madalas sabihin ni Rafi. Pero baka the bigger question would be yung Pinklawan at Dilawan. How willing are they, if at all, to tie up with The Marcos BBM. administration? Marami naman kasing permutations ang pagsasama. Pwede naman yung pagsasama ay hindi formal. Secret. Oo, pwede Illicit. naman yung pagsasama ay merong unwritten agreement na isa lang ang tatakbo. Tingin ko mas doon papunta yung 2028. Which one? Nating formal, nating coalitional, parang lahat ng mga... Why nothing formal? Because it might Dahil- hurt the opposition? Well, dahil una, merong 4 na dekada na dynamics eh. Hindi naman niya masusolusyonan in 1 or 2 years. Okay. No? Ikalawa, ay pababa yung approval rating ng gobyerno. Baka by 2028 ay hindi maganda yung kanilang endorsement power. But mo i-formalize. Baka mabawasan pa. Di ba? Kaya pwedeng yung nakikita kong possibility na ay something unwritten. Hindi- Magkakasundo na hindi naman formal, Hidden dotted line. na isa lang ang kandidato. Dotted line. Hindi kaya, Ronald, na ma-Villaroyo sila, ang opposition. Remember in 2010, Villaroyo, officially candidate ni Gloria Arroyo was Gibo Chidoro. Oo. Pero Iniwan na-demolish niya. yung candidacy ni Villar dahil in-associate siya with Arroyo. Sino nga ba nagsabi? Hindi sino kaya siya- gumawa hindi kaya ng- magganon nag-coin ang ng term na yun, opposition? Villaroyo? Na Villaroyo? Sino nga ba nag-coin? Sino? Yan. Sino may gagawa nun, no? So yun, Ronald, hindi kaya... Well, una, iba naman yung context ngayon, no? Dahil yung administrasyon, merong kandidato, si Gibo. Dati, Di ba? dati. Oo. Oo. Tapos ang sinusuportahan naman pala ay iba. Si Villar. Si Villar, di ba? Yun ang kinukuha nila. Tapos iba yung sitwasyon parang apples and oranges. Ngayon kasi existential yung battle, no? Tayang pato ngayon. Ikalawa ay parang hindi naman ito maraming kandidato. It will just be one-on-one. No? It will just be one-on-one. Kaya baka iba yung context ngayon. Ikatlo ay meron kang active investigation sa ombudsman, meron kang impeachment, meron kang ICC na nangyayari all at the same time. Di kaya pwedeng si Sara magbayad para magpatakbo? Or, Sino? or iba. Sino papayag? Money. Ako, nakikita ko pang possibility Para ay hatiin yung admin Oo. or Sino papayag ng ano? Oo. Ako, ang gusto ko lang malaman, Ronald, Oo. anyway, mahabang panahon na ang lumipas. Oh. Totoo ba yung Villaroyo? Ha? Totoo ba yung Villaroyo or demo job lang yun? Hindi, totoo yun. Totoo yun. Talaga? Totoo yun. Siya yung nag-coin eh. Malay mo, demo job lang yun, di ba? Totoo yun, totoo. Kaya nga nag-stick din siya dahil may basihan din. Di ba? Ayun.
So masakit Pero- yun para kay Hmm. kay Gibo Oo, iiwan Masakit yun Dahil, Iniwan. Tingin ko, later on, na-realize din ni Gibo yan. Ano, nung nangyayari yun, ayaw niya tanggapin eh. ayaw niya No? maniwala. Until nakita niya, sino ba itong kasama ko sa Senate slate? Di ba? Mga unknown, mga kwan, di ba? May hina. Oo. Ang busy na Tapos si Edo. medyo tumikil na rin yung gripo. Mhm. Di ba? Tumikil yung Pera. gripo eh. No? Paano titigil yung gripo? Eh, yung presidente mo, eh, 9 na taong presidente. Maraming pera. Ang daming maraming ipon nun. pondo. Di ba? So, na-realize na rin niya. Mas ang tungkol sa tanong ni Mogs, no? Yung magbayad na para hindi lang isang kandidato, panggulo, una malabo na mangyari yon. No, dahil yung mga major players, alam nila existential ang labanan. Lahat sila kakalusin. Kaya pwede kang magkaroon ng isang nuisance candidate na patakbuhin. Na hindi nawawala tuwing eleksyon. wala namang epekto. Wala Palagi epekto. mayroong nuisance candidate. Dati si Eddie Baka Hill, ang saka obserbahan nyo, meron bang... Sino nga Tamtax. hindi Tamtax. tamtax yung ano, nagsabog siya ng Yung mga mga tamtax. spikes sa ano. Spikes. Oo. Hindi tamtax yun. Oo. Malaking tamtax. Ang obserbahan nyo, may tatakbo ba na associated kay Sara labang kay Sara? Bakit? Yun ang kwan nyo. Kay Sara, Bongo. kay Sara. Bongo. Yun yung obserbahan nyo. Kung may ganun bang possibility. Oo. Paano dito sa kabila, walang ganun eh. Ano? Dahil existential eh, di ba? Eh, meron kang mga kalyado ni Sara na may mga Damocles sword sa ulo. Oo. Di So ba? baka yun ang money. Yun, Oo. maaari. Maayos. Oo. Wala naman ako naisip pahiwatig. Kaya sabi ko lang, baka dun pa may possibility batay sa tanong mo. So, sino magpapatakbo sa kanya? Abay ba kanya? Hindi siguro si Sara. Ayun na. Oh, di ba? Dahil, Mm. siyempre, ayaw niyo madala sa ICC. Oh, huwag mong kalimutan, may 27 million votes yun, senator. Mhm. Di ba? During the midterm. Iba yun ha? Iba Kasi, yung may 27 million votes ka, iba yung midterm. Meron kasing Malasakit Center that time. Eh ngayon, wala nang Malasakit Kaya nga, Center. pero naka At saka 27. natin- Yakap na, At yakap. saka, nating tulos din yan dahil incumbent eh. Oh, incumbent, Kahit matalo, senador pa rin. Nandun pa rin. no? Pero na lang kung isurrender sa ICC or magkaroon ng non-bailable case sa ombudsman. No? Hindi, So, kaya nga, could those be the leverage or the bargaining? Kumbaga, yun ang panggipit? Well, ayon kay Mogs, pwede. pwede. So, ikaw ngayon may kasalanan, di ba? Hindi ka na idea, Mogs. Pwede. Sa'yo pa pinasa. Basta pa nagaling yun. Oo. Kumbaga, tatakbo ka ba o hindi? Ganon, parang ganon. Oo. Kung hindi ka tumakbo, Ay. Sige, dadali ka sa May mga ICC. espada sa ulo mo. tingin mo kayang hatiin? Ha? Tingin mo kayang hatiin yung boto ni Sara? Oo, kasi may following din si si Bongo eh. At siyempre, medyo binanata Parehong siya. base din eh. Binanata siya ni Belgica, di ba last month? Oo. Binanata Belgica. siya. Belgica ba yun? Belgica. Belgica. Sabi sa kanya, bakit ang inaabsuelto mo lang sarili mo? Ba't hindi si Digong? Nung sinabi niya na, wala akong involvement sa EJK na yan. Sabi ni Bongo, di ba? Sabi niya, bakit sarili mo lang kinukan mo? Dapat sinabi mo, walang nangyaring EJK. Yun ang balat sa kanya ng mga So parang DDS. si Bongo, Senator Bongo, siya yung parang Bam Aquino ng DDS. Kasi siya yung inaaway ngayon. Oo. Si Bam Aquino inaaway ng mga ng Sino mga maaway? tiklawan. Ikaw, inaaway mo rin natin. Tinanong ko lang kung ibig sabihin ng ideally. So what do you make of it does sound harmless pero how come hindi pinalampas ng maraming mga opposition na people yung sinabi ni it would be harmless, no? One way of looking. But hindi niya pinalampas. Well, siguro Is it because there's a deep suspicion about the dalawa motives yan, of parang, Senator dalawa yan, Bam Aquino? parang napaka-unnecessary eh. Nasa gitna ka ng ICC hearing, di ba? Yeah. Tapos biglang lumabas yan. Parang, Yeah, but couldn't parang- you just have looked parang at it? kahit yung mga hindi bumabanat sa kanya before, bumanat ngayon, di ba? Could since may pinagsamahan kayo, Mm. could you have just looked at it as a slip? Well, Or do you sense something more than that? nagkaroon na kasi ng mga kaunting mga tensions eh. Kung maobserbahan mo last year, yung pagboto niya kay Chis Escudero as Senate President, Okay. di ba? Meron tapos si Larissa ibang boto. Ikalawa, yung mismong campaign, in-endorse siya ng mga DDS at ng mga Iglesia ni Cristo. Okay, so may what was pinanggagalingan. So merong hugot, Okay. merong hugot, no? May At basihan. yung mga hugot na yun, medyo na mitigate na yon, pero nung sumulpot itong statement na what was that for, Oo. medyo nasariwa nabuhay. na naman yung ganong klase mga hugot. Oo. Pero this time, mas marami yung bumanat. Pati editorial na Inquirer, nagulat ako eh. Oo. Pati So- yung mga Cielo Magno, yung mga Heidi Mendoza. do you no? think Bam Aquino is playing? Vacillating or Actually, hindi ko alam ang kanyang profiling eh. Okay. Hindi ko isa-second guess yung kanyang iniisip. Pero yun nga, yung sabi ng iba, what was that for? Parang wala kang ganansya ron eh. Wala Although bang- sinagot niya, nag-double down siya, sabi niya, mahirap bang unawain yung aking sinabi? Sinabi ko lang naman na weak yung ating institution. Mhm. But the timing is everything eh, di ba? The context is everything eh. Nangyayari itong IC seats, bigyan mo sasabihin niya.
wasn't the opposition being too sensitive? Yes, dahil nga merong hugot. No, kung wala namang hugot, wala namang ganung sensitivity. Pero tingin mo, si Bam nasira na. Hindi naman. Wala namang ganon. You think he wants Pero dapat to... iwasan na yung ganong klase mga statements. Do you see him running in 2028? Well, gusto niya. Mhm. No, I won't be surprised na gusto niya tumakbong presidente. Do you see him running? Since he's Not also for vice. in a sweet position na Not for nothing to lose. vice. What do you mean? Ibig sabihin, kung Sabi tatakbo niya. siya, either presidente or hindi. Or hindi. Saka sabi niya, I'm not running for vice. Totoo rin naman. Do you trust him? Diretso na. Huwag ganun-ganun pa kayo. Yan. Next question. Wala namang political base si Bam eh. Sino ba may political base money? Kundi si Sara Mindanao. Oo, Sara. Or kaya Lenin na Marcos. Bicol. Pero hindi Marcos, ko rin ano? kay Bongo eh. Si Bongo, di ba, he's been elected because of his association with Tati Digong. Diggs. Oo. Ang loyalty naman niya kay Diggs, hindi naman kay Sara. Not because of Sara. Oo. So, kung humiwalay siya kay Sara, tumakbo on his own, Actually, Bok, you could Support even niya. argue na hindi siya hihiwalay kay Sara. Hindi naman talaga sila nagsama eh. yeah. Di ba? Pero Remember, if he strikes yan out on eh. his own, would he really split the vote? Or would the people who voted for him because of Duterte say na, "Yeah, I go with the original." Naaawayin din siya. Oo. Pero, May ganon. Baka may ganon, awayin siya. Baka lesser concern naman niya yung manalo eh. Baka mas ang concern niya yung Damocles sword siya. Kung sakaling tatakbo siya, hindi yun ang kanyang concern. Diba? Patawarin siya. Palusutin siya. Yun. Bakit nasa malasakit? Malay mo, manalo. Oh. Ayun, makachamba, di ba? Oo, chamba. Good. Kung Oo, hindi, ang politika sa okay na. Pilipinas, may tsambahan, di ba? Oo. Di ba si Miriam, muntik na makachamba. Sa dami Out of ng nowhere, matulungan diba? niya sa Malasakit Center, baka Diba? iboto Muntik siya. makachamba. Si Digong nakachamba. Oh. Di ba? Sino ang nagsasabing maninalo si Digong dati? Wala naman eh. Di ba? Sino kaya tsachamba nitong 2028? Pero bago ako pumunta rito, alam ko pag-uusapan dito, Iran eh. Oo nga, yan. Uy, si Mogs, polo niya ngayon, makintab na long sleeves. Panggera. Oo, Pangyera eh. Oo, kaya nga pala, nakikiramay kami kaya aming kasamang Chay Florentino Ay, oo. Opilenya. Bilhin niya, yung namatay kanyang kanyang asawa. na Dean ng Ateneo Law School. Sa kabilang buhay. Oh. Mabuting tao yun. Condolence po, Chay. Oo, Pero condolence. Manny, may tatanong lang ako doon, no, na nabanggit ni Ronald yung Iran, ano? Middle East. Napansin ko, anyway, baka alam din nyo, parang hindi gumana yung Iron Dome ng Israel. I don't know. May nakalusot. Parang Diba? hindi gumana eh. Parang wala tayong May nakita. percentage man talagang lulusot eh. Oh. Hindi. Paramihan yan eh. Kahit dito sa Gaza, may mga lumusot eh. What I'm more interested in is whether wala na kasing bala. Kasi remember the last time na nagpaulan yung Hezbollah, tipong naging issue lang Naubos sa na. balita na ubusan sila ng Ubus, bala. oh. So, Hindi, kasi pero- we didn't even see those mga, di ba, those fireworks in the sky. Or Hindi those, kasi yung Iron Dome, mas ano yun eh. Mas concentrated sa mga military installation. Eh, yung tinamaan, city. residential eh. Money sa city dati, the Oo last nga, time pero sa Hezbollah, pag nagpakawala ng mga missile ng Hezbollah, Tel Aviv, walang lumalanding. Baka wala nang bala. Pero may panahon kasi na uubusan ka ng bala. Yun nga eh. Oo. oh. Ano dapat doon? Yung dami ng gumagano. Dapat ganun din karami yung humaharang, di ba? Mas marami. Mas marami. Oo. At saka may bago Mahal yung, yan eh. May slippage may yan. bago yung Israel eh, laser. Laser kasi yung laser daw $2 lang yung bawat buga. Oo, kasi Oo. yun ang problema eh. Oo. Look at this. Do this math, Bok, ano? Nagpakawala ng, I don't know how many cruise missiles sa pinakawalan ng US. Bomb Iran. Okay, those targeted 120. places. One cruise missile cost $1.2 million. Okay, anong sagot ng Iran? Drone. Na kung saan Magkano nila lang? pinapalati. Mura Magkano lang. ang drone? Mura lang. $35,000 ata yung mga attack drone eh. Yung mga attack So, drone. Endemic drone. Pero yung kamikaze drone, $100 lang yun. Oh, tingnan mo. So, medyo Alam mo, asymmetrical ang ano? issue ngayon is less military. It's more economic. Yeah. Pag sinarahan mo ang Strait of Hormuz, ang laki Yari ng yan. disruption Yari yan. ang ano. That's 20% of the world Oo. oil. Ang magkano How many ako- percent of our oil? Ang Yeah. sabi ng PCCI, 100% of our oil. Oh. I don't know. Comes from the Middle East. Yeah. Comes from the Middle East. Right. But I don't know how far up the Oh, street. iba yung They will still go to somewhere, I don't know, Indonesia or China for processing before they land Yeah, to us. But yeah. it's still the Crude oil. The crude oil It's still, Crude oil. still very disruptive. At saka, ang dali gawin eh. Dahil nung dating sinarhan nila ang Strait of Hormuz, gumamit lang sila aquatic mines eh. And it takes much, much longer para i-disarm yung aquatic mine. Ang isang aquatic mine, $100 lang yan eh. No? Imagine mo yung disruption niya. Oh. No?
For a few $100. For a few $100, magpakawala ka ron ng kwan, ng 1,000 aquatic miles, wala nang dadaan doon. Tsaka the strait is at the narrowest, 2 miles. Yes. Oo, napaka-narrow. You have Iran on the northern side, tapos you have an island controlled by Iran right in the middle. What I'm more interested in is how much really does it, US is a mighty superpower, no? Pero how much does one really need to match the US? Kung ang katapat ng cruise missile mo ay mga 10 drones lang na just to create havoc and instability, medyo Ang tanong dyan, mauubusan Kaya ka pa lang ng cruise missiles. kaya ba nilang pabagsakin yung gobyerno ng Iran? Parang hindi ang Venezuela eh. Mga fanatics yan eh. Diba? Yung Revolutionary Guard, these are fanatics. Yeah. At saka pumapatay yan. ng Ideological libo-libo. yan, in short, no? Diba? Kaya nakita mo yung libing eh. Ni Khamenei, diba? Dami ring tao eh. Ang tao. Ang dami ring mga taong laban sa kanya, pero ang dami ring taong supporter niya. Kaya ang tanong dyan, magkakaroon ba ng regime change? Well, obviously, Hindi, yun ang gusto ng napalitan na siya eh. Amerika. Oo, yun ang gusto ng Amerika. Oo. Pero hindi, Hindi regime change. Hindi yan pushover. Oo. Tapos may assets yan sa Iraq. No? May assets yan sa Lebanon. Lebanon, no? Sa Palestine, may Sa assets Yemen. sa Yemen. No? Ibig sabihin, hindi yan isang bansa lang. Very widely exported ng Iranian Revolution. Ang nakakatawa, itong narrative ng DDS na, sipain na natin yung mga EDCA dahil baka bombahin tayo ng Iran. Di ba? Wala po yun. Una-una, yung... Natawa ko rin. Hindi na naman abot siguro dito yung mga drone. Ang layo eh. Kasi yung Iran, yung mga cruise missile nila, tsaka ballistic, ang inaabot lang hanggang 2,500 kilometers. Tama. Eh tayo is more than 5,000 kilometers away. Wala silang intercontinental. Wala silang intercontinental. Yes, Oo. yes. Ballistic lang. Ballistic lang. Oo. Tsaka cruise That's only good for the region. Tsaka yung EDCA natin, wala pa naman eh. Wala naman. Ano ba bumendo? Tsaka ang EDCA natin, hindi US base. Ating yun eh. Philippine base yan. Philippine Piniwala ka ba doon, Manny? Ko talaga. Hindi, Philippine base na pinapahiram sa US. Kaya nga. Ayun. Visiting forces. Oo. Pero basang bandal, wala pa naman eh. Mas yun yun, Manny. Wala naman. But you know what? Sayang. Oo. Sayang yung What a bala. lot of Filipinos are missing out on is long ago, Iran was a client state of the US. Ay, ano yan? The only country it provided F-14s, yung sa akin Tom Cruise, that's the only other country they gave F-14s to. Ay, kaso nagka-revolution eh. Yung panahon ni Pahlavi. oo. Jimmy Carter. Oo. Eh, kaso nagkaroon ng Islamic Revolution eh. And then if you go further back, in 1953, the CIA and the MI6 they staged a coup against Mohammed Mossadegh, yung prime minister ng Iran, because he wanted to nationalize the oil industry. So, Well, parang Vietnam. nag-gem. Pinabagsak nila ng CIA. That was a time of talagang blatant military intervention at subversion ng mga. Marami naman It was Operation countries Ajax. na talaga. Pero dati kasi, parang Lebanon, overthrow. yung Iran at saka Lebanon, kanyan, parang mga Switzerland dyan eh, sa Middle East. Very modern, di ba? Very open. The elites were modern. But Very there's open always been society. there's always been a misconception that when just Iran in the 60s and the 70s papakita mga babae naka miniskirt and all that. But what is not said is that majority of the population has always been traditional. Kaya madali naka-take over yung mga hardline Islamic regimes na gano'n. Unlike Lebanon, na talagang hati. Ha? Well, ibang Ate, Tsaka maraming Christians sa Lebanon eh. Oo, dami. Hindi, tas mismo yung mga Muslims ay hati. Iba't ibang mga factions yan. Ano, Iba yung dalawa, mga yung Shia, Shia yung mga tsaka Sunni, Sunni. di ba? Oo. Tapos iba sistema nila sa Iran. Meron silang supreme leader who is elected by the assembly of experts who are elected by the people. So parang parliament siya in a way, pero yung mga parliamentarians mo are all Islamic scholars. So may supreme leader ka, meron ka presidente. But the president can be fired by the supreme leader. Yung presidente parang... It's a theocratic state. Oo. It's a theocratic state. Parang- the supreme leader is head of the military and the state. Basically head of everything. Well, So, the ayan, day-to-day parang- government is the president. Ano yan? Parang Parang Communist Party of China? Parang gano'n ba yun? Oo. Kasi Khomeini, ano yan, in power since 1989. 89, namatay si Pero- Khomeini. Ayatollah. Ayatollah. Pero ang ganda ng Lebanon eh. Nakapunta ako dyan twice eh. Ganda. Sayang na laging may civil war, Uy. laging may gera. Meron na nung Well, at least nakaabot tayo sa Iran na. Yun dapat topic.